formal ng hiniling ng US government na hinihingi na ni ng gobyerno ni US President Donald Trump na i-extradite na itong si Pastor Apollo Quiboloy. Gusto na nila na doon na lilitisin ito sa mga kaso niya, sex trafficking, human smuggling, abuse of women, and many charges he is facing in the US as one of America's most wanted. O dyan, patay ka na dyan. Dyan ka iiyak sa kulungan sa Amerika. So, walang kwan dyan, walang special favor, walang VIP treatment dyan. So, at syempre, later on, i-discuss natin anong epekto nito. Very ironical or very funny or coincidental na parang meron tayong kwan kanina, sixth sense. Kanina lang natin diniscuss yung possibility or maybe it's really the truth. Kasi hindi naman talagang kumikita itong si Apollo Quiboloy. Sa pagpapalimos ng mga kwan niya, magkano naman nare-raise sa mga yan para magpalimos. Siyempre, yung mga followers niya, hindi naman makakabili ng helicopter ang panglilimos o kaya gumawa yung biggest indoor stadium in the world daw, yung Kingdom, 16 billion. So obviously, klaro talaga, tama talaga yung sinabi ni former Senator Antonio Trillanes, pati si Senator Risa Ontiveros and Congresswoman Laila De Lima, na yung mga pera ni Quiboloy ay galing kay sa mga Duterte. Hindi lang kay Digong, baka kina Sara, pati kina Pulong, kasi kaya nga ginawa si Duterte. Isipin nyo may mga tauhan siya, even mga kamag-anak, na obviously andyan sa kanya from the beginning of his ministry. Pero of all people, andyan ni Sila Torion. Of all people, ang ginawa niya administrator ay si Duterte. It is because Duterte is the rightful owner of the supposed wealth of the kingdom of Jesus Christ. Kung sila Duterte nagmamay-ari niyan, yan kingdom, mga helicopter, aeroplano, mga magagarang building, mga places of worship, mga land properties na napakamahal dahil katabihan ng Davao Airport. So, ibig sabihin, kung makonvict si Quiboloy sa Amerika, pwede i-restitute, pwede kunin, pwede ibatak yung mga propiedad niya through the help and coordination of the Philippine government. So, hindi naman tayo mawalan. Pero ang mawalan, mga Duterte, although syempre tayo rin mawalan kasi pera natin yan, ninakawan ng mga Duterte. Pero buti na lang mawala sila niyan. Para mawala na rin yung nila, yung power nila. Kasi ang power naman talaga nila ay pera . Kaya nakaka-organize sila yung mga ano-ano man, mga rally everywhere, panggulo sa gobyerno, ganon. It all emanates from their wealth na according to nakaw na yaman, according to ICC Council, Cristina Conti, ay pwede umabot ng trillions, not only billions. So dyan siguro hundreds of billions or almost a trillion kung ang binuhos nila dyan o itinago nila dyan. So dito nila itinago kay Pastor Apollo Quiboloy. So okay sana kung nandito lang si Pastor Apollo Quiboloy. Kung ma-extradite na sa Amerika, wala, gone with the wind na. Tapos ginawa administrator si Duterte, gone with the wind rin, nandun na rin sa ICC. So open season. Either the Philippine government or the US government can seize the properties later on. Kaya kunin natin ito, i-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog, para to convince other victims ni Quiboloy, kasi ngayon iisa pa lang ang biktima na niya ng human trafficking, baka bumigay pa yun. Dapat lumantag na yung mga Quiboloy girls. Kasuhan nyo na kasi very vulnerable na. Bago maalis yan sa Pilipinas, kasuhan nyo na para later on kung
i-restitute, bigyan kayo ng payment for your reward, for your or payment for your damage, for the sufferings you encountered dahil sa pambibiktima sa inyo ni Kibuloy, panre-rape sa inyo o pagmomolestya ni Kibuloy, you can collect millions. Kasi millions naman ang property niya. So, i-share nyo itong vlog para umabot ito sa kanila. I-like nyo itong vlog para papunta ito sa inbox nila. Para lumatat sila, para kasuhan na rin nila si Kibuloy. Kasi ngayon nakakulong siya sa iisang complainant lang, yung si Samantha. So, buti ngayon hindi pa bumibigay, pero hindi natin masabi, baka mawala na yung pasensya, mawala na ng gana na habulin yung kaso. Kaya mas okay ito na itapo na lang siya sa Amerika, where justice is better, the justice system is better than sa Pilipinas. So, yan, according sa mga breaking news today, ay ang US government, si Donald Trump, formal nang hiniling ang Philippine government to extradite Filipino church leader Pastor Apollo Kibuloy to face trial on charges including child sex trafficking. So ito lahat, mga biktima ito, multinational ito. Meron pa nga mga Ukrainian noon, yung mga bansa na mahirap, Brazil, doon sila nang bibiktima. Child sex trafficking and fraud. Kaya ginawa siyang FBI's most wanted list. At ang extradition request ay pinadala na sa Department of Justice sa Pilipinas. Ayon dito, according sa batas, kailangan tapusin muna yung kaso ni Kibuloy. Yung nga doon sa trafficking and child abuse charges. Pero sinabi naman ng mga sources sa media na pwede naman i-shortcut itong process at i-turn over na sa Amerika. I-turn over sa Amerika pagtapos tuloy pa rin ang kaso. Pag ma-deport si Kibuloy, then talagang no return na yan, no return, no exchange. Kagaya na yan, mangyari sa kanya, kagaya kay Duterte. He will die. In US courts, US custody. Sabi nga dito, criminal suspects in the Philippines must finish their trials and serve their sentences if convicted prior to extradition. Pero sabi ng mga sources ng media, dito binabasa natin sa Associated Press News, Filipino justice officials, however, can ask a domestic court to allow the temporary surrender of a suspect to a foreign court to face trial prior to the resolution of their cases under the 1994 Extradition Treaty of Washington and Manila. So, while yung mga batas natin, sinasabi na harapin muna yung kaso dito, makonvict muna dito, i-serve muna yung sentence, mga kung 40 years, pwede ganon, kasi life sentence rin yung human trafficking. Pero pwede i-cite ng Amerika yung 1994 Extradition Treaty natin sa kanila, kung saan pwede harapin muna nila yung kaso nila doon. Harapin muna yung trial bago ibalik dito. Parang giving due courtesy sa Amerika, considering na mas maraming biktima doon at mas severe ang kaso ni Kibuloy. So 76 years old si Kibuloy. So malabo na yan, makabalik dito. Baka pagbalik niya dito, babae na yan kasi ginawa na siyang reyna, pastora doon sa kulungan. So ngayon, pwede rin ito, sabihin na naman mga KOJC, test lang yan kay Kibuloy, test from God, test doon sa appointed son of God. So ito na panahon mo, Kibuloy, para magpakita na tutubuan ka ng pakpak at lumipat ka papunta sa langit. Takasan mo ang kulungan ng Pilipinas bago ka dalhin sa Amerika.
Ito na, this is your time to prove that you are the appointed, not the disappointed Son of God. Dapat pala bantayan ito ng todo. Baka magje-jailbreak yung mga members niya or mga DDS dito. So ito talaga justice or karma is fast catching up sa mga DDS. Habang si Sara nakakasira-sira yung depensa sa mga pagsisinungaling sa mga records niya sa Senado. Ito naman si Kibuloy, hinihingi na ng extradition ng Amerika. So sa Amerika, other charges na hinaharap niya apart from sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud, na umaharap rin siya ng kasong coercion, marriage fraud, money laundering, cash smuggling, and visa fraud. Ay, grabe, pati visa fraud, pinatulan, grabe talaga si Kibuloy. Grabe. So, in relation to this, nilalaglag na rin si Kibuloy na mga co-dependents niya. Kumbaga, they are kumakanta na rin sila laban sa kanya. Kaya lumalakas ang kaso sa kanya. Isa dito yung si co-dependent Maria de Leon. Nasentensyahan na dahil nag-cooperate siya sa American government on cases of immigration fraud scheme, ay kumanta na siya na she pled guilty in 2022 to one count of conspiracy to commit immigration fraud in 2022. At inamin niya na siya ang gumagawa ng mga peking marriages ng mga US citizens, pati Philippine citizens, para madala yung mga babae doon. At doon gagawin sila taga limos ng pera sa umaga, and then taga-bigay ng sexual pleasure kay Kibuloy. Siguro dala-dala rin ng favorite sabon ni Kibuloy, Palmolive. Baka dala-dala nila ito sa Amerika. So yan. So dito siyempre pambababoy ito sa American immigration system. Kaya yun, sabit ito si De Leon sa kaso. Kaya itong nilaglag na si Kibuloy. Binulgar niya yung SOP nila. Yung SOP. Kung paano nila nagre-recruit ng mga babae, paano nila ginagamit pati yung sham marriages dito, yung binabayaran yung mga local clerk dito para ipeke yung mga marriages nila, ganoon. Yun. Recently, nasentensya na ito. Pero syempre, reduced sentence dahil nag-cooperate na nga siya. Nag-cooperate na nga siya sa US authorities. Yun. So, wala ka na. Nilalaglag ka na, Kibuloy, ng mga followers mo. At ito pa siguro magte-testify sa kaso laban sa iyo. Kaya I hope gagawin ng lahat ng gobyerno ng Marcos administration na anyway allied the statement natin ng Amerika para ma-extradite na talaga si Kibuloy kasi isa pa yan sakit ng ulo dito sa Pilipinas isa pa yan evil personality, baka makuan pa yung kaso niyan, kung manalo si Sara, worst case scenario, o kaya DDS candidate, or kaya kandidato na hindi DDS, pero hindi naman matino, kung manalo ng presidential candidate na may utang na loob kay Kibuloy, na tinulungan ni Kibuloy sa past elections, sa senatorial elections, so, ganon. So, baka ang gagawin nito, makakuan pa, tutulungan pa para i-pressure yung alias yung biktima na para mag-back out o i-drop yung kaso o kaya para i-pressure yung judge para pabilisan ng kaso at i-acquit, i-clear si Kibuloy. So marami pa pwedeng mangyari dito sa Pilipinas, nakakatakot, makakalusot pa ito si Kibuloy. Tulad ngayon na nag-kuan lang yan, nag-antay lang yan, iniisip niya na 2 years na lang, mananalo na si Sara. Siyempre, according sa mind ni Kibuloy, convinced talaga siya na at pinagdadasal niya na manalo si Sara.
2 years na lang makakalabas na siya. So bago mangyari yan, at dapat ma-extradite na siya sa Amerika.